Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. Pilipinong pinalaya ng Hamas, nakalabas na ng hospital. Murang kuryente, isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. Tagtuyot sa ilang probinsya, mararanasan ngayong Desyembre. LTO sinusulong ang mandatory registration sa mga gumagamit ng e-bike. PCG layunin ang maritime crime-free sa parating na holiday season. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balitang pangkalusugan ngayong linggo, higit pa sa triple ang itinaas na mga naitalang kaso ng chikungunya sa Pilipinas sa nakalipas na 10 buwan. Sa datos ng Department of Health, may 2,691 na kaso na ang naiulat mula unang araw ng Enero hanggang ika-28 ng Oktubre. 384% mas mataas kumpara sa 552 kaso noong 2022. Kaunting kaalaman, ang chikungunya virus ay kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng isang infected na lamok na nagdudulot ng lagnat at matinding pananakit ng kasukasuan. Sa ibang banta naman, umiiral pa rin sa 8 coastal areas ng Panay Island ang red tide kung saan nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagkonsumo ng mga shellfish. Anila hindi pa ligtas kainin ang anumang uri ng shellfish at alamang kung saan naitala sa Capiz ang may pinakamaraming bilang ng mga lugar na nagpositibo sa red tide. Sa kabilang banda, sinabi naman ng BFAR na ligtas namang kainin ng mga isda, pusit at alimango basta't napanatiling sariwa at nahugasang maigi bago lutuin. Magandang balita, nakalabas na sa ospital ang Pilipinong pinalaya ng militanteng grupong Hamas na halos 150 araw na binihag. Yan ang balitang hatid ni Francis Riodique. Sinalubong ng palakpakan ang caregiver na OFW na ito na kamakailan ay pinalaya ng grupong Hamas na sa kasalukuyan ay nakalabas na ng ospital. Ayon sa mga doktor, 11 kilo ang ibinaba ng timbang ni Jimmy Chepeco matapos ang pagkakabihag niya ng 50 araw. Nakatakdang umuwi si Pacheco sa Pilipinas sa pangalawang linggo ng Disyembre. Ayon sa mga ulat, 58 mga hostages na ang pinalaya ng Hamas. Ito ay kapalit ng 117 binihag ng Israel na mga Palestinians. Nakatakda ang susunod na batch na pagpapalaya ng mga hostages sa huling araw ng ceasefire agreement ng magkabilang panig. Sa kasalukuyan, halos 200 pa ang bihag na hawak ng Hamas kung saan pinaniniwala ang kasama ang isa pang OFW na si Noraline Babadilla. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, isa pang OFW ang pinalaya ng grupong Hamas. Narito ang kabuuang balita. Inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakalaya na ang isa pang OFW na binihag ng militanteng grupong Hamas. Ito ay sa pahayag ng Pangulo sa kanyang Twitter post kung saan kinumpirmang malaya na si Noraline Babadilla na isa sa pinangangambahang nabihag sa gera sa Israel. Siya ang pangalawang OFW na pinalaya ng Hamas kung saan si Jimmy Pacheco ang pinakauna. Ayon sa Pangulo, tiwala siya sa embassy ng Tel Aviv na tutugunan ang pangangailangan ni Babadilla kasama ang mga otoridad sa Israel. Ang dalawang OFW na ito ay mahigit 1 buwan at 3 linggong bihag ng Hamas. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Qatar at Egypt sa mahalagang papel na ginampanan ng mga ito sa proseso ng pagpapalaya. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Muling nagbukas kamakailan ngayong linggo ang Lagos-Nilad Underpass sa Maynila matapos ang 6 na buwang pagsasailalim sa rehabilitasyon. Nagsimula ang pagsasaayos nito noong 2 ng Mayo na bagamat na antala ay naisakatuparan pa rin bago ang Disyembre. Nagbukas na ito para sa mga biyahero at motorista. Sa layuning mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, ang paggamit ng nuclear energy ang nakikitang solusyon ng ilang mambabatas at organisasyon para rito. Ang buong impormasyon tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Mura, malinis at maasang kuryenteng nuklear. Yan ang mariing pahayag ng Grupong Alpas Pinas na isa sa tagapagsulong ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon sa grupo, malaki ang polusyong idinudulot ng fossil fuels sa mundo. Dahil anila, sa datos ng Harvard, taong 2018 ay nasa 8 milyong tao ang namatay dahil dito. Sinagundahan naman ito ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco na walang energy security sa bansa at ang coal na pinagdedependehan ng ating fossil fuel ay ini-import pa mula sa ibang bansa kung saan walang kontrol ang gobyerno sa magiging presyo nito. Kaya't ayon kay Cuangco, kinakailangang baguhin ang baluktot na paniniwala at framework patungkol sa usaping nuclear energy. Wala pong dahilan na teknikal na ayon sa kaligtasan kung bakit hindi dapat gamitin yung plantang yan. Ngunit kung yan po ay isang political issue at gusto nating sayangin ang ating kapital dyan na mahigit $2 bilyong, nasa sa atin po yun. Ayon sa kanila, ang nuclear energy lamang ang tanging paraan upang maibaba ang presyo ng kuryente sa bansa, kung saan humigit kumulang sa kalahati ang presyong mababawas sa buwanang bayarin. A Filipino family spends around 10 to 15% of our salaries pambayad sa kuryente. Sa ibang bansa, hindi ganon kataas. So, kung maibaba natin ang presyo ng kuryente, yung balance na yon, pwede natin gamitin sa ibang bagay. Sa kabilang banda, nabanggit din ni Cuangco na bukod sa mas murang bayarin, makikinabang din dito ang larangan ng medikal, industrial, agrikultura at radiation materials. Kung sakaling mabuksan muli ang planta ng Bataan, asahan ang pagbubukas nito sa taong 2028 hanggang 2031. Samantala, pinabulaanan ng mambabatas na ang impormasyon ukol sa naiuulat na di umano ay radiation na mula sa nasusunog na nuclear plant ay hindi totoo. At ito ay datos mula sa isang tsunami monitoring. Kaya't mariin na panawagan ni Cuangco na iwasan ang patuloy na pagpapalaganap ng maling impormasyon ukol sa nuclear power plant. Bagkus ay palaganap ang tamang impormasyon upang maipaunawa sa madla ang magandang dulot nito sa bansa. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, may 1,302,271 individual na ang naaapektuhan ng pag-ulan at baha na dulot ng shearline. Ito ay ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,452 barangay na ang naapektuhan na mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Sa kabuuang tala, 81,110 na mga individual ang nawala ng tirahan, kabilang ang mga individual na nananatili sa mga evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Susunod sa News Force. Mga balotang hindi nagamit sa BSKE nakatakdang sirain. DSWD nakatuon sa patuloy na pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. DILG Secretary Benhur Abalos sang-ayon sa pagpapatalsik kay Police Lieutenant Colonel Abong sa serbisyo.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa babalik ng News Foods. Balitang BSKE, nakatakdang baklasin ng 4 na milyong balotang hindi umano nagamit at may sira sa kamakailang barangay at sangguniang kabataan elections. Nagsimula ng baklasin ang mga balotang ito kung saan hindi bababa sa 1,371,179 na mga balota ang itinuturing na sira dahil sa pagkakamali sa pag-imprenta, habang ang natitira ay hindi nagamit dahil sa pagpapalit ng mga munisipalidad sa mga lungsod. Tinatayang aabutin ng 3 linggo hanggang 1 buwan ang pagsira sa mga hindi nagamit na balota. Sa ibang usapin naman, siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. Daniza Lopez para sa karagdagang detalye. Matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang probinsya ng Sarangani, ay tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Sa isang pagpupulong na pinangunahan ng gobernador ng Sarangani na si Rogelio Pacquiao, inihayag ni Gatchalian na mayroong kasunduan kung saan patuloy pa rin ang pamamahagi ng mga food packs sa mga lokal na pamahalaan na kinakailangan ng matinding tulong. Nakatakda namang ibahagi ng ahensya sa susunod na taon ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer o ETC. Matatandaan ang lindol ay nagresulta sa pagkawala at pagkasira ng mga tirahan ng mga residente sa Mindanao. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang pag-asa sa ilang probinsya sa bansa na posibleng makaranas ng tagtuyot bunsod ng El Nino. Kabilang sa mga probinsyang ito ang Batangas, Cavite at Oriental Mindoro, habang posibleng maramdaman ang dry spells sa Cordillera Administrative Region gaya ng Benguet, Ifugao, Kalinga at Apayao. Nakatala rin sa inyong TV screen ang iba pang lugar na makakaranas ng dry spells. Ang mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot ay maaaring makaranas ng mas mababa sa normal na pag-ulan sa loob ng 5 magkakasunod na buwan. Magiging mas mainit kaysa karaniwan, ngunit aasahan pa rin ang mga cold surges na dulot ng amihan. Sa ibang ahensya naman, kasalukuyang inirerekomenda ng Land Transportation Office o LTO sa Department of Transportation o DOTR na dapat magrehistro ang mga electric bike o e-bike at dapat may driver's license din ang nagmamaneho. Ito ang kinumpirma ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza III nitong kamakailan na magkakaroon ulit ng pagbabago ukol sa polisiya sa mga e-bikes. Paglilinaw ni Mendoza, ang sakop lang nito ay ang mga e-bike na ginagamit sa mga pampublikong kalsada at hindi sakop ang mga sasakyang ginagamit lamang sa mga subdivision o compound. Matapos ang pagkakasangkot sa insidente ng hit and run ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa lungsod ng Quezon, nagpahayag ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng pagsang-ayon sa pagpapatalsik rito sa serbisyo. Ayon sa pahayag, ang nasabing asal ni Abong sa insidente ay nagpapakita ng pagtatanggi ng kaugaliang nararapat taglayin ng isang pulis. Muli nilang pinapaalala na hindi nila palalampasin ang anumang uri ng paglabag sa batas na kinasasangkutan ng mga tagapagpatupad nito. Samantala, buhat ng muling pagkabuhay ng issue sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng pahayag ang dating spokesperson nito na si Attorney Harry Roque. Narito ang ulat ni Princess Castro.
sa pagkabuhay ng issue sa International Criminal Court o ICC na naglalayong imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kaniyang war on drugs, sinagot ni dating spokesperson Attorney Harry Roque ang mga paratang dito. Sa naganap na diskurso na pag-usapan ang mga paratang ng mga kritiko na di umano ay nakagawa ng extrajudicial killings ang mga hinihinalang tulak ng iligal na droga sa termino ni dating Pangulong Duterte. Pahayag naman ni Roque na ang mga pagtatangka ng ICC na mag-imbestiga ay hindi tama at hindi dapat namang himasok ang dayuhan sa mga gawaing panghukuman kagaya nito. Dagdag pa ng abogado na ang Pilipinas ay hindi miyembro ng ICC pagkat ito ay organisasyong nakasentro sa Europa at ang kaganapang ito ay buhat ng maruming politika. Na politika naman lahat ang pinagmumulan ng lahat. At kung titignan nyo ang mga landmark decisions ng Korte Suprema sa Constitutional Law, lahat naman yan nagdulot din, nagmula rin sa politika. Sa kabilang dako, tinalakay rin ni Roque ang mga paratang sa isang istasyon ng media na di umano ay nagpahayag ng fake news ang isang TV host nila. Ayon sa datos, sinabi umano ng host na 1.8 billion pesos ang ginastos ng Kamara noong taong 2022 para sa travel fund ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na siyang planong imbestigahan ngayon ng Kongreso. Ayon kay Roque, ang mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na banta sa kalayaan sa pamamahayag, katulad nito ang siyang kaniyang pinagtutuunan ng pansin. Kaya't marin na panawagan ni Roque na kung kalayaan ang pinag-uusapan ay kinakailangan ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng bawat isa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang tugon sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero at kargamento, hihigpitan ng Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa mga daungan at daluyan ng tubig sa darating na holiday season. Kamakailan ay nagbigay ng direktiba si PCG Chief Admiral Ronnie Hill Gavan sa 15 mga distrito ng PCG na pataasin ang kanilang visibility upang makamit ang zero maritime crime habang nagbibigay sa publiko ng maginhawa, komportable at ligtas na paglalakbay sa dagat. Mahigit 30,000 empleyado ng PCG at Maritime Division ng Department of Transportation ang itatalaga sa panahon ng holiday break. Suspendido ang driver's license ng isang SUV driver matapos ang pag-aamok nito sa isang truck driver na pilit na kinukumpiska matapos magpanggap na isang pulis. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Ito ang paulit-ulit na binabanggit ng SUV driver na ito sa umano'y nagkagit-gitan niyang truck driver sa may C5 Road sa lungsod ng Taguig. Ayon sa pagsasalaysay ng truck driver, nagpanggap umano itong pulis at pinagbantaan umano ang kanyang buhay. Paglilinaw ng PNP, hindi pulis ang SUV driver ayon sa kanilang database. Aniya kung makumpirma man itong pulis, hindi pa rin ito otorisado mangumpiska ng lisensya. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, sinuspindi ng ahensya ang driver's license ng SUV driver kasama ang posibleng pagpataw ng patong-patong na paglabag na kakaharapin ng SUV driver kabilang ang reckless driving, obstruction of traffic at hindi pagrehistro ng kanyang motor. Dagdag pa rito, nag-issue na rin ng show cause order ang LTO sa SUV driver na kailangan itong magtungo sa LTO NCR office sa December 4. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samahan ninyo kami sa countdown ng pinaka-aabangang pagdiriwang. 23 araw na lang, Pasko na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. Pilipinong pinalaya ng Hamas, nakalabas na ng hospital. Murang kuryente, isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. Tagtuyot sa ilang probinsya, mararanasan ngayong Desyembre.
LTO sinusulong ang mandatory registration sa mga gumagamit ng e-bike. PCG layunin ang maritime crime-free sa parating na holiday season. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.